Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 19. Kapag nalipol na ni Yahweh na inyong Diyos ang mga mamamayan sa lupaing ibinigay niya sa inyo, at kayo na ang nakatira roon, magbukod kayo ng 3 lungsod. Gagawa ninyo iyon ng mga kalsada. Hatiin ninyo sa 3 ang buong lupaing ibibigay ni Yahweh sa inyo. Sa bawat bahagi ay maglalagay kayo ng lungsod, kanlungan, na siyang tatakbuhan ng sinumang makapatay ng hindi sinasadya. Ito ang tuntunin ukol sa sinumang nakapatay ng tao nang hindi sinasadya o hindi dahil sa away. Halimbawa, sino mang nagpuputol ng kahoy sa gubat, tumilapon ang talim ng kanyang palakol at tinamaan ang kasama niya. Kung namatay ang tinamaan, ang nakapatay ay maaring magtago at manirahan sa isa sa mga lungsod na ito. Kung hindi siya makakapagtago agad dahil malayo ang lungsod kanlungan, baka siya ay patayin ng kamag-anak ng namatay bilang paghihiganti dahil sa bugso ng damdamin. Hindi dapat patayin ang sinumang nakapatay sa ganitong paraan, sapagkat hindi naman dahil sa alitan at hindi rin sinasadya ang pagkapatay. Iyan ang dahilan kaya ko kayo pinagbubukod ng 3 lungsod. Kapag pinalawak na ng Diyos ninyong si Yahweh ang inyong nasasakupan sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, at kapag naibigay na niya ng buong buo ang lupang kaniyang ipinangako, maaari kayong magbukod ng 3 pang lungsod kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng kaniyang utos at iibigin siya ng tapat. Pahihintulutan ito ni Yahweh kung buong sipag ninyong susundin ang kaniyang mga tuntunin, kung siya ay buong puso ninyong iibigin at kung lalakad kayo ayon sa kaniyang kalooban. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagdanak ng dugo ng mga taong walang kasalanan. Ang kamatayan ng walang sala ay pananagutan ninyo kay Yahweh sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. Kung ang pagpatay ay binalak o dahil sa alitan, at ang nakapatay ay tumakbo sa isa sa mga lungsod na ito, ipadarakip siya ng pinuno ng kaniyang bayan at ibibigay siya sa pinakamalapit na kamag-anak ng napatay upang patayin din ito. Huwag ninyo siyang kaawaan. Kailangang alisin sa Israel ang mamamatay taong tulad nito. Sa ganoon, makakapamuhay kayo ng matiwasay. Huwag ninyong gagalawin ang mga batong palatandaan ng hangganan ng lupa ng inyong kapwa. Inilagay ng inyong mga ninuno ang mga palatandaang iyon sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Diyos ninyo. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatulang nagkasala ang isang tao. Kailangan ang patotoo ng 2 o 3 saksi. Kapag isang taong may masamang hangarin ay nagbintang ng hindi totoo sa kanyang kapwa, silang dalawa'y pupunta sa lugar na pinili ni Yahweh at haharap sa mga pari at sa mga hukom na nanunungkulan. Sisiyasatin silang mabuti ng mga hukom, at kapag napatunayang kasinungalingan ang bintang, ang parusang hinahangad niya sa kanyang pinagbintangan ay sa kanya igagawad. Alisin ninyo ang ganyang kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ito'y nabalitaan ng lahat, matatakot silang gumawa ng ganoong kasamaan. Huwag kayong maawa sa ganitong uri ng tao. Kung ano ang inutang, iyon din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Kabanata 20. Kung kayo'y makikipagdigma, huwag kayong matatakot kahit na mas malaki ang hukbong kalaban ninyo.
at mas marami ang kanilang kabayo at karwahe, sapagkat kasama ninyo si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Bago kayo makipaglaban, tatayo ang isang pari sa unahan ng hukbo, at sasabihin niya ang ganito, "Pakinggan mo, Israel, sa araw na ito ay makikipagdigma ka. Lakasan mo ang iyong loob at huwag kang matakot, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh. Siya makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin ka niya." Ganito naman ang sasabihin ng mga pinunong kawal. Sino man ang may bagong bahay, subalit hindi pa ito na ilalagay, ay maaari nang umuwi, baka siya ay mamatay sa labanan, at iba pa ang tumira sa bahay niya. Sino man ang may bagong ubasan, subalit hindi pa nakakatikim ng bunga niyon, ay maaari nang umuwi, baka siya ay mamatay sa labanan, at iba pa ang makinabang sa kanyang ubasan. Sino man sa inyo ang nakatakdang ikasal, subalit hindi pa nagsasama, ay maaari nang umuwi, baka siya ay mamatay sa labanan, at iba pa ang magpakasal sa kanyang minamahal. Sino man sa inyo ang natatakot o naduduwag, ay maaari nang umuwi, baka maduwag ding kagaya niya ang iba. Matapos itong sabihin ng mga pinunong kawal, maglalagay sila ng mga mangunguna sa bawat pangkat. Bago ninyo salakayin ang isang lungsod, alamin muna ninyo kung gusto nilang sumuko. Kapag binuksan nila ang pintuan ng kanilang lungsod at sumuko sa inyo, magiging alipin ninyo sila at magtatrabaho para sa inyo. Kung ayaw nilang sumuko at sa halip ay gustong lumaban, kubkubin ninyo sila kapag sila'y nalupig na ninyo sa tulong ng Diyos ninyo si Yahweh. Patayin ninyo ang lahat ng kalalakihan roon. Bihagin ninyo ang mga babae at ang mga bata, at samsamin ang mga hayop at lahat ng maaari ninyong makuha. Para sa inyo ang mga iyon, at maaari ninyong kunin sapagkat ipinagkaloob sa inyo ni Yahweh. Ganyan ang gagawin ninyo sa mga lungsod na malayo sa inyo. Ngunit sa mga lungsod sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, ay wala kayong ititirang buhay. Lipulin ninyo ang mga Hiteo, Amoreo, Cananeo, Hivita at Jebuseo, tulad ng utos sa inyo ni Yahweh, ng inyong Diyos. Kailangan gawin ninyo ito upang hindi nila kayo maakit sa kasuklam-suklam nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa ganito'y makakaiwas kayo sa paggawa ng isang bagay na kasuklam-suklam kay Yahweh. Kapag kinubkob ninyo ang isang lungsod, huwag ninyong putulin ang mga punong kahoy doon, kahit matagal ninyong kinubkob ang lugar na iyon. Ang mga puno ay hindi ninyo kaaway. Bagkus makakapagbigay pa ito sa inyo ng pagkain, kaya huwag ninyo itong puputulin. Ang mga puno na hindi makakain ang bunga, ang siya ninyong puputulin kung kailangan ninyo sa pagkubkob.